Magandang hapon sa lahat. Bago ko magsimula, let me introduce myself first. My name is Princess Cleaner Alao. Later on, you can call me Teacher Princess. And now you will be act as my grade 3 students. Is it clear? Yes, Teacher Princess. Magandang hapon, grade 3. Magandang hapon, Teacher Princess. Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hail God, my guardian dear, To whom God's love who makes me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bago kayo mo po, pakiayos lamang po at pakipulot ang mga basura niyo sa ilalim ng inyong mga upuan. Ngayon ay maaari na kayo umupo. Ngayon ay tatawagin ko ang mga kung sino ang narito. Itaas lamang po ang inyong mga kanang kamay at sabay sabihin, narito po ako. Maliwanag po ba mga bata? Opo. Opo. Maxine? Narito po ako. Dale? Narito po ako. Kathleen? Narito po ako. Mika? Narito po ako. Salamat at walang lumiban sa ating klase ngayon. Bigyan niyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, bago tayo magpapatuloy, ay may inihanda akong mga alintuntunin na dapat ninyong sundin sa ating silid-aralin. Ito ay ang acronym na pakibasa. Tama. T, ito ay ang Yakin ang kaayusan. A, aktibong makinig, especially when teacher speaking in front and your classmate is answering also. M, Maging responsable. at panghuli, Aktibong makilaho. tama. Ngayon ay may inihanda ako mga salita na dapat kong babasahin muna. At pagkatapos kong basahin ay babasahin niyo ulit. Natutulog. Natutulog. N-A-T-U-T-U-L-O-G. Natutulog. Natutulog. Tama. Umiyak. 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 U-M-I-Y-A-K. Umiyak. Umiyak. Tama. Kumain. Kumain. K-U-M-A-I-N. Kumain. Kumain. Lumilipad. Lumalangoy. Lumalangoy. L-U-M-A-N-G-O-Y. Lumalangoy. Lumalangoy. Lumilipad. Lumilipad. L-U-L-I-L-I-P-A-D. Lumilipad. Lumilipad. Sumasayaw. Sumasayaw. S-U-M-A-S-A-Y-A-W. Sumasayaw. Sumasayaw. Ngayon ay babasahin niyo ulit. Natutulog. 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 Umiyak. 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 Kumain. 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 Lumangoy. 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 Lumilipad. 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 Sumasayaw. 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 Tatandaan niyo ito mga salita dahil mamaya ay may connection ito sa ating discussion o aktibidad. Ngayon, bago tayo magpapatuloy ay may isang katanungan ako. May idea ba kayo kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Pakitaas lamang po ang inyong mga kamay. Maxine, Noun po. ito ay ang noun o sa Pilipino ay pangalan. May idea ka ba, Maxine, kung ano ang noun o pangalan? Ito ang naglalarawan sa tao, bagay o hayop. Naglalarawan ito sa tao, bagay, o hayop. May magbigay ka ng halimbawa sa noun o pangalan. Aso, Aso, ana, anak, at lapis. lapis. May aso ka ba? Opo. Ilan ang aso mo? At pwede mo bang pakilala yung mga 3 aso mo? Tatlo po, si Asper, Blanc, at Marcos. Napakahusay, bigyan niyo ng 5 bagsak si Maxine. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang awitin. Alam niyo bang awitin ito?
Ako, Hindi? hindi. Hindi. Ngayon ay kakantahin natin ng sabay-sabay. Dapat sumayaw kayo at kumanta. Ay may lubog, bumigat sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, bumili ng lubog, sa pagkain sana, mabusog pa ako. Ako ay may lubog, lumipat sa langit, di ko ba makita, pumutok na pala, sayang ng pera ko, bumili ng lubog, sa pagkain sana, mabusog pa ako. Sa pagkain sana, mabusog pa ako. Napakahusay! Bigyan nyo na 5 bagsak yung sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ay uupo muna kayo. Hanggang sa muli mga bata. Ngayon ay may katanungan ako base sa inyong inaawit tungkol anong pamagat ang inyong kinakanta. Ako ay may lobo. Ano ko? Hindi ko marinig. Ako Ako ay may lobo. Anong kilos ang isinga sa gawa ng bata? Maxine? Lumipad, Lumipad? pumutok, Pumutok? bumili, Bumili? mabusog. Mabusog. Pakiulit nga po. Lumipad, pumutok, bumili, at mabusog. Tama. Ano ang nangyari sa lubo? Ito ay pumutok. Pumutok. Anong aksyon ang pumutok? Tama. Kung ikaw ang bata, ano ang mas pipiliin mo? Bumili ng lubo o bumili ng pagkain? Bakit? Maxine, Pagkain ko. bakit pagkain? Dahil sa pagkain ako mabusog. Tama, dahil tayo tama, dahil sa pagkain, tayo ay mabubusog at masustansya. Tama. Sa tingin mo, Maxine, ano ang bagong tatalakayin natin ngayon? Pandiwa. Ano? Hindi ko marinig. Yes, Maxine? Pandiwa. Pandiwa at sa English ay ano? Verb. Tama. Hindi naman talaga ni Maxine. Ito ay ang verb o pandiwa. Sa Pilipino ay pandiwa. Tama. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, ay babasahin muna natin ang ating layunin. Pakibasa, Maxine. Pakilangkasan yung boses. Sa pamamagitan ng kantang presentation, ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay inaasahang nakakuha ng 75% katumpakan. A. Natutukoy ang mga salitang Kilos na ginagamitan ng isang pangungusap. B. Napahahalagan Ang paggamit ng salitang kilos sa pagsalaysay ng personal na karasan. at C. pagkabubuo ng Wastong pangungusap gamit ang tamang pandiwa. So, itong layunin natin ay babalikin natin kung ito ba ay nakamit o hindi. Maliwanag ba yun, mga bata? Apo. Tama. Ano nga ba ang ating tatalakayin ngayon? Ito ay ang pandiwa. pandiwa. Tama. May katanungan ako. May idea ka ba o isang pangungusap kung ano ang pandiwa? Wala po. Wala. So, ano nga ba ang pandiwa? Pakibasa? Ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa pangungusap na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Salitang pandiwa o sa English ay verb ay tinatawag itong action word. Action word. Sa Filipino ay ito ay ang pandiwang nagsasaad ng kilos sa hayop, tao, o bagay at iba pa. Katulad lamang ng
Umupo, katulad mo. Tumayo, katulad ko. Kumain, katulad ng awiting Ako Ay May Lobo. Lumipad, pumutok, bumili, at may ano? Mabusog. Mabusog. Ano ang asyong mabusog? Ang pumutok. Bumili. Ano ang asyong bumili? Bili. Tama. At yung mga salita ay nagsasaad na pandiwa o kilos o sa mga salitang kilos. At may narito ang mga halimbawa. Pakibasa. Si Mark at John ay Naglalaro ng basketball. Sa unang pangungusap, ano kaya ang nagsasabi o nagsasaad ng salitang kilos? Naglalaro. Ano nga po? Naglalaro. Naglalaro. Sino ang naglalaro? Si Mark at Si John. John. Ano ang nilalaro ni Mark at ni John? Basketball. Basketball. Tama. Ikalawang pangungusap. Pakibasa. Ang mga ibon ay lumilipad sa himpapawid. Sino ang lumilipad? Ang mga ibon Saan lumilipad ang mga ibon? sa himpapawid. Anong salitang kilos ang ginagamit sa ikalawang pangungusap? Lumilipad. Tama, lumilipad. Ikatlong pangungusap. Si Carl ay tumatakbo na mabilis. Anong salitang kilos ang nasa ikatlong pangungusap? Tumatakbo. Tumatakbo. Ano ang kilos ang isinasagawa ni Kyle? Ng mabilis. Tumatakbo ng mabilis. Tama, bigyan nyo ng 5 bagsak inyong sarili. At tapos may tatlo akong salitang na ipahayag dito. Ito ay ang kumain, natulog, at lumangoy. Ikaw, Maxine, ano kaya ang magbigay ka ng isang pangungusap na sinasaad itong kumain? Si Danica ay kumakain. Ano ang kinakain ni Danica? Si Danica ay kumakain na Itlog. itlog. Ano ang kinakain ni Danica? Itlog. Itlog. Sino ang kumakain sa itlog? Si Danica. Si Danica, very good. Ikalawa, natulog. Si Mama ay natutulog sa higaan. Si Mama ay natulog sa higaan. Sino ang natulog sa higaan? Si Mama. Ano ang salitang kilos ang isinasagawa ng Mama? Natulog. Natulog, magaling, napakahusay. Ikatlo, lumangoy. Ang mga isda ay lumalangoy sa dagat. Ang mga isda ay lumalangoy sa dagat. Anong salitang kilos ang isinasagawa ng mga isda? Lumangoy. Anong action kaya ang lumalangoy? Magaling, napakahusay. Bigyan nyo ng isang Jollibee clap ang iyong sarili. Alam nyo ba kung ano ang Jollibee clap? Hindi po. Hindi. Ito yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Pagkita yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Pagkiyo po. Naintindihan ba? Opo. Tama. Bago tayo mapatuloy sa ating aktibidad, may dalawa akong katanungan. What subject will integrate in our activity or discussion? Yes, Maxine? Filipino po. Filipino, tama. At panghuling katanungan, what Sicilian core values will integrate in our activity and discussion? Yes, Maxine? Excellence and nurturance because it shows how verb is important in our daily lives. Napakagaling, mahusay. Bigyan nyo ng isang ang galing mo clap. Alam mo ba ang galing mo clap? Hindi po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Pagkitayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Basahin ang panuto. Bumuo ng wastong pangungusap gamit ang pandiwa batay sa larawan na ipakita. Naintindihan ba ang panuto? Opo. Tama, bigyan ito ang unang larawan ay
tumakbo. Ikalawang larawan, ito ay kumain. Ikatlo, ito ay sumayaw. Tas ikaapat, ito ay umakyat. At panghuli, ito ay kumakanta. Bigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sumagot. Tapos na ba mga bata? Opo. Tama, sino ang sasagot sa unang larawan? Maxine? Pakibasa ang unang larawan. Ang aso ay tumakbo ng mabilis. Tama, sino ang tumakbo na mabilis? Ang aso. Anong salitang ginagamit? Tumakbo. Tama, ang ikalawa. Kumakain si Lottie ng prutas. Sino ang kumakain ng prutas? Si Lottie. Ano ang kinakain nila? Prutas. Anong salitang ginagamit o isinasagawa? Kumakain. Tama, ang ikatlo. Si Nikki at si Mark ay sumasayaw. Sino ang sumasayaw? Si Nikki at si Mark. Si Nikki at si Mark. Tama. At pang-apat. Ang mga magkaibigan ay umaakyat sa kahoy. Tama, sino ang umakyat? Ang mga magkaibigan. Anong salitang kilos ang ginagamit ng magkakaibigan? Umaakyat. Umaakyat. At panghuli, Ang mga bata ay kumakanta. sino ang kumakanta? Ang mga bata. Anong salita ang ginagamit ng mga bata? Kumakanta. Tama na makahusay, bigyan yun ng 5 bagsak si Maxine dahil nasagot niya ang mga tamang pandiwa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng ikalawang aktibidad. Dito ay bibigyan ko kayo ng pirasong papel at babasahin ko ang panuto. Sa lunggihitan ang mga pandiwang nagtutukoy ng kilos o galaw. Alam niyo naman di ba kung ano ang kilos at galaw? Opo. Halimbawa, si Mama ay naglalaba sa sapa. Ano ang salitang kilos ang ginagamit ni Mama? Naglalaba. Naglalaba. At ito ay sa lungguhitan yung ang salitang naglalaba. Maliwanag ba yun mga bata? Opo. Tama. Ipasa sa likod. At bigyan ko kayo ng 5 minuto para sumagot. Tapos na ba? Opo. Ipasa yung mga papel sa likod. Tama. Ngayon alamin natin kung tama ba ang yung mga sagot. Tatawagin ko kung sino ang magkakasagot dito sa harap. Pakitaas lamang po ang inyong mga kamay. Kanang kamay. Sino sasagot sa unang numero? Maxine, dyan ka lang muna. Pakibasa muna yung panuto o direksyon. Sa lungguhitan ang pandiwa na nagtutukoy sa salitang kilos. Unang pangusap. Si Ana ay naglalaro sa parke. Ano ang salitang kilos ang sinasaad sa unang pangungusap? Naglalaro. Tama, ito ay ang naglalaro. Sino ang naglalaro? Si Ana. Saan naglalaro si Ana? Sa parke. Sa parke, tama. Ikalawang pangungusap. Isang basong gatas ang iniinom ko araw-araw. Saang salitang kilos ang ginagamit sa ikalawang pangungusap? Iniinom. Iniinom. Ano ang iniinom mo? Isang basong gatas. Isang basong gatas, tama. Ikatlo, Kumakain si Rico ng mansanas. ano ang salitang kilos na ginagamit ni Rico? Kumakain. Kumakain. Ano ang kinakain ni Rico? Mansanas. Mansanas. Mahilig ka ba sa mansanas? Opo. Mahusay. Ikaapat, Tumalon ang bata dahil sa saya. bakit kaya tumalon ang bata? Dahil sa saya. Dahil sa saya. Napakahusay. Ano ang salitang ginagamit sa ikaapat na pangungusap? Matalon. Tumatalon. Ikalima, Ang baboy ay natutulog sa damuhan. natutulog sa damuhan. Sino ang natutulog sa damuhan? Ang baboy. Anong salitang kilos ang ginagamit sa baboy? Natutulog. Natutulog, tama. Mahilig ka bang matulog araw-araw o magdamag? Apa. Araw-araw? Hindi naman. Sometimes? Sa gabi. Sa gabi lang. Ika-anim, Tuwing linggo ay namamasyal kami.
kilos ang ginagamit sa ika-6 na pangungusap? Namamasyal. Namamasyal ba kayo tuwing linggo? Opo. Sumisimba ba kayo tuwing linggo? Opo. Mahusay. Ika-7. Araw-araw ay naglilinis ng bahay. Araw-araw ka bang naglilinis ng bahay? Opo. Nagwawalis? Naglalaba? Opo. Tinutulungan mo ba yung mama mo sa bahay? Opo. Tama na po, kahusay. Anong salitang kilos ang ginagamit sa ika-7? Naglilinis. Naglilinis. Napakahusay. Ika-8? Si Margie ay naghuhugas ng plato. Anong hinuhugas ni Margie? Ang mga plato. Ang mga platos. Anong salitang kilos ang sinasaad sa ika-8? Naghuhugas. Naghuhugas. Anong aksyon ang naghuhugas? Tama. Ika-9. Nag-aayos ako ng aking higaan. Nag-aayos ka ba ng higaan araw-araw o bago gumising? Araw-araw po. Araw-araw. Napakahusay. Anong salitang ginagamit sa ika-9 na pangungusap? Nag-aayos. Mahusay, nag-aayos. At panghuli, pakibasa. Pagising sa umaga, nagdarasal ako. Anong salitang kilos ang ginagamit sa panghuling pangungusap? Nagdarasal. Nagdarasal ka ba araw-araw? Opo. Tama, anong aksyon ang nagdarasal? Napakahusay! Ngayon ay babasahin natin ang mga salitang kilos ang inyong sinasalungguhitan. Naglalaro, iniinom, kumakain, tumalon, natutulog, namamasyal, naglilinis, naghuhugas, nag-aayos, nagdarasal. Naintindihan ba mga bata? Opo. At itong mga salita ay isang salitang Kilos. kilos. Tama. Ano nga ba ang pandiwa? Ito ay ang action word. Tama na ba kahusay? Bigyan nyo ng 5 bagsak inyong mga sarili. Ngayon ay balikan na natin ang layunin kung ito ba ay nakamit o hindi. Give a thumbs up if we attain and thumbs down if not we attain. Una, natutukoy ang mga salitang kilos na ginagamitan ng isang pangungusap. Ikalawa, napahalagahan ang paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng personal na karanasan. Panghuli, nakabubuo ng wastong pangungusap gamit ang tamang pandiwa. Napakahusay. Ngayon, kunin ang papel at ballpen o lapis. Isulat ang iyong takdang aralin. Pakibasa ang panuto. Isulat sa inyong kwaderno. Magbigay ng 5 pangungusap na gawain sa loob ng klase o sa inyong tahanan na nagpapakita ng salitang kilos. Alam nyo naman di ba kung ano ang salitang kilos? Opo. Na nagsasaad ng mga galawan galaw sa iba't ibang parte, bagay, tao, o iba't iba pa. Opo. Halimbawa, sumasayaw, nagtututbrush, nagwawalis, at marami pang iba. At ipasa ninyo ito sa susunod na araw o sa susunod na ating pagkikita. Maliwanag ba yun, mga bata? Opo. Naintindihan ba ang ating diskusyon ngayon? Any clarification? None so Suggestion? None so far. Tama, at ngayon ay pakitayo for our closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian near, whom love meets me here. Every escape be at my side, to light and guard, true and guide. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Goodbye and thank you, grade 3 pupils. Goodbye, Teacher Princess. See you around.